Nagpataw si Trump ng mabigat na pagkatalo sa internasyonal na kalakalan ng droga matapos ang isang pinagsamang operasyon sa pagitan ng Brazil, Estados Unidos at Bolivia na nagbunyag ng isang kahina-hinalang kargamento na maaari maging bahagi ng kasaysayan bilang pinakamalaking pagkakasamsam ng cocaine na naitala sa teritoryo ng Brazil. Hinold ng kawanihan ng Rentas Internas ang 8 truck na may 260 toneladang kahoy sa Corumbá, Mato Grosso do Sul at Caceres, Mato Grosso sa hangganan ng Bolivia. Ang mga unang pagsusuri ay nagpositibo para sa cocaine at tinatayang maaaring umabot mula 20 hanggang 50 toneladang droga na nakatago sa loob ng istruktura ng kahoy. Isinagawa ang operasyon matapos ang pagbabahagi ng intelihensya at pinapakita na kapag may internasyonal na presyon laban sa organisadong krimen, pumapalya ang makina ng kalakalan ng droga. Nauna nang pinuwersa ng administrasyon ni Trump ang mga kriminal na grupo sa Brazil tulad ng PCC at Comando Vermelho sa pagturing sa kanila bilang internasyonal na banta. Ngayon, ang kooperasyon sa Estados Unidos ay sentro ng opensiba laban sa kalakalan ng droga. Ang natitirang tanong ay simple. Ano pang mga dumadaan sa mga hangganan na hindi napapansin? Bakit na yun lang nagsimulang mabuwag ang network na ito? Paano ngayon tutugon ang mga sindikato ng droga matapos mawalan ng mahalagang kargamento? Ikukwento ko ang lahat niyan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Ang Operasyon Timber Shield, inilunsad ng kawanihan ng Rentas Internas noong Hunyo 21, 2026 matapos matuklasan ng mga autoridad na ginagamit ang mga kargamento ng kahoy sa malakihang pagpupuslit ng cocaine. Hindi galing sa normal na inspeksyon ang hinala. Nagmula ito sa internasyonal na kooperasyon kasama ang Estados Unidos, pambansang aduana ng Bolivia at mga puwersa ng Brazil para sa inspeksyon at seguridad. Natuklasan ang kahina-hinalang galaw noong Hunyo 11, 2026 at nahuli ang mga truck makalipas ang 2 araw sa mga estratehikong hangganan. Ang kargamento ay nakakalat sa 8 truck. 4 dito ay nanatili sa ilalim ng inspeksyon sa Corumbá na may humigit kumulang 130 tonelada ng kahoy. Ang iba pang 4 ay hinuli sa Caceres na may humigit kumulang 130 tonelada rin. Ang kabuuan ay umaabot sa tinatayang 260 tonelada ng material. Ayon sa Reseta Federal, ang paunang pagsusuri ay nagpakita ng positibong resulta para sa kokaina. Patuloy ang teknikal na pagsusuri ng Pulisya Federal para makumpirma ang dami ng droga, ngunit tinatayang 20 hanggang 50 tonelada na ito na naglalagay sa operasyon sa makasaysayang antas. Ipinapakita ng paraan ng pagtatago ng droga ang kapal ng loob ng kriminal na grupo. Ayon sa federal na autoridad sa buwis ng Brazil, naging susi ang kooperasyon ng Brazil, Estados Unidos at Bolivia sa pagtukoy ng eskema. Nabigo ang mga drug trafficker na mapanatili ang malaking kargamento dahil sa internasyonal na operasyon. Kasabay ng pagtindi ng pahayag ng Washington laban sa mga kriminal na grupo sa Brazil, itinuri na rin nila ang mga ito bilang bantalagpas sa hangganan ng Brazil. Hindi na lang ito tungkol sa pagkatalo ng pulis, kundi naging isyung pampulitika na rin. Ang kargamentong tinatayang nasa pagitan ng 20 at 50 tonelada ng kokaina ay nagre-representa ng bilyong pisong pagkalugi para sa isang internasyonal na sindikato. Ipinapakita rin ito kung paano ginagamit ng mga grupo ang rutang kahoy, tuyong hangganan, transportasyong panlupa at pormal na kalakalan para itago ang droga. Hindi lang mga armadong lalaki sa komunidad ang bumubuo sa organisadong krimen. Umasa ito sa negosyo, dokumento, kargamento, bank account at mga operator na naglalaban ng pera para mapanatiling buhay ang sistema. Makikita rin ang mekanismong ito sa Operasyon Red Fox na isinagawa ng Pambansang Pulisya at Pambansang Tanggapan ng Pampublikong Tagapagsakdal noong Hunyo 2021, 2026. Tinarget ng operasyon ang transnasyonal na estrukturang pinansyal at lohistikal ng Comando Vermelho na isa katuparan ang 4 na preventive detention na mandado. 2 sa mga iniimbestigahan ay nasa Suriname, inaresto sila ng mga lokal na autoridad, ipinadeport pabalik sa Brazil at ikinulong sa Belém sa Pará. May mga target na inaresto sa Rio de Janeiro at Tabatinga, Amazonas na malapit sa hangganan ng Colombia at Peru. Isa sa mga naaresto sa Suriname ay supplier at financial operator na konektado sa pagbili ng armas para sa Comando Vermelho. Ayon sa investigasyon, siya ay nakapagpalipat ng mahigit 150 milyong reais.
Arestado ng federal na pulisya ang babaeng operator ng lohistika at pananalapi ng grupo. Pinaghihinala ng grupo na gumagamit ng pekeng kumpanya, dummy, hinating deposito, mga paglipat sa pamamagitan ng PICs at mga account na dinadaanan ng pera para itago ang pinagmulan ng pera at bayaran ng lokal at dayuhang supplier. Inaprubahan ng federal na hukuman ang pagharang, pagsamsam at hindi papapagamit ng mga ari-arian, karapatan at halaga hanggang sa halos 500 milyong reais. Ang hakbang na ito ay tumutok sa pinansyal ng grupo. Hindi sapat na hulihin lang ang operatibong sangay kung patuloy pa ring umiikot ang pera. Sinusubukan ng pagharang na putulin ang pinansyal na kakayahan ng grupo, pigilan ang pagtatago ng ari-arian at itigil ang pagpopondo sa armas, droga at internasyonal na lohistika. Malakas ang mensaheng pampulitika dahil tinatamaan ng operasyon ang puntong iniiwasan ng maraming gobyerno. Ang mga grupo ay hindi lang problema sa kalsada, ito ay kapangyarihang pinansyal. Ang krimen ay mukhang kalakalan ng droga, pero parang lihim na kumpanya na gumagamit ng kumpanyang panakip, transportasyon, bank account, kalakalan, hangganan at impluensya. Pag imbestigasyon ay umabot sa pera, nag-iiba ang kwento. Ang kriminal, hindi na lang lalaking may baril, kundi tagapagpatakbo ng network ng maruruming negosyo. Ipinapakita ng pagpasok ng Suriname na hindi lang sa Rio de Janeiro umiikot ang operasyon ng Comando Vermelho. Naghahanap ang grupo ng ruta sa Amazon, koneksyon sa labas ng Brazil at internasyonal na daanan para mapanatili ang supply ng armas at droga. Ang natuklas ang mga iniimbestigahan sa labas ng Brazil ay nagpapakita na kailangan ng kooperasyon ng ibang bansa laban sa krimen. Kung walang palitan ng impormasyon, magkasanib na aksyon o pinansyal na presyon, tumatawid ang grupo ng hangganan habang humahabol na lang ang estado sa pinsala. Ang pagtitindi ng Estados Unidos laban sa PCC at Comando Vermelho ay lumilitaw bilang background ng bagong panahong ito. Kapag itinuring ng Washington na internasyonal na banta ang mga grupong kriminal sa Brazil, tumataas ang pakiramdam ng panganib ng mga bangko, kumpanya, operator ng pananalapi at tagapamagitan. Ang diskurso ng ilang opisyal ni Lula ukol sa soberanya ay hindi nagtatago ng katotohanan. Naging international na ang drug trafficking sa Brazil. At ang paglaban sa pag-USibong na ito ay nangangailangan ng mga internasyonal na kasangkapan. Ang mapanggap na ito ay isang panloob na issue lamang ay pabor lang sa mga kumikita mula sa krimen. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang kooperasyon ng Estados Unidos, Brazil at Bolivia. Hindi pinakilalang hiwalay na aksyon ng koponan sa kalsada ang operasyong Timber Shield. Sumali ang Bureau ng Buwis, Federal na Pulisya, Hugbong Sandatahan ng Brazil, Grupo sa Hangganan at mga eksperto sa operasyon para tiyakin ang kargamento, kumpirmahin ang sangkap at panatilihin ang chain of custody. Dadaan pa sa pagsusuri ang droga, ngunit natukoy na ang isang mapanganib na ruta. May isa pang isyong binanggit sa balita na nagpapabigat din sa Brasilia. Habang hinaharap ng organisadong krimen ang mga opensibang pinansyal at internasyonal, si Alexandre de Moraes ay may legal na kaso sa US mula sa Trump Media at Rumble. Hiniling ng mga kumpanya na si Moraes ay hatulan nang hindi siya naroroon sa Korte ng Amerika dahil umano hindi siya tumugon sa itinakdang oras. Tungkol ito sa mga kautusan laban sa profile at nilalaman ng mga Pilipinong nasa Estados Unidos kabilang si Rodrigo Constantino. Tinukso ni Rodrigo Constantino ang sitwasyon at tinanong kung bakit hindi na lang inupahan ni Moraes ang asawa niya bilang tagapagtanggol sa kaso. May politika ang pahayag at tinira ang imahe ng ministro. Para sa mga kritiko ni Moraes, ipinapakita ng kaso na nahihirapan ang mga utos ng hukuman sa Brazil na maipatupad sa Amerika dahil sa matinding hadlang mula sa hustisya ng Estados Unidos. Ang labanan ay hindi na lang usaping legal at pumasok na sa usapin ng kalayaan sa pagpapahayag, soberanya at mahangganan ng isang pambansang desisyon sa labas ng Brazil. Inakusahan ng Trump Media at Rumble si Moraes ng extraterritorial na sensura at hinahangad nilang ang mga utos ng pag-block ay ituring na walang bisa sa Estados Unidos. Mahalaga ito dahil nagaganap sa parehong larangan kung saan pinapalakas ng gobyerno ni Trump ang presyon sa mga paksyon at transnational na network. Pinipigan ng Washington ang mga kriminal na gumagamit ng pera, droga at hangganan. Samantala, hinaharap ng mga kumpanyang Amerikano ang mga desisyon ng Brazil na tingin nila ay labag sa mga konstitusyonal na garantiya sa Estados Unidos. Pumasok sa balita ang kaso ni Deolan Bezerra,
dahil sa aksyon ng OABSP na humiling ng habeas corpus para subukang ilipat siya sa isang mas mataas na antas ng kulungan o bigyan siya ng house arrest. Pansamantalang nakakulong si Deolane habang iniimbestigahan ng umano'y money laundering scheme na may kaugnayan sa PCC. Tinanggihan ng Superior Tribunal de Justicia noong Hunyo 2026 ang hiling ng depensa para sa kalayaan, kaya nanatili ang pansamantalang pagkakakulong sa ilalim ng Operasyon Wernix. Patuloy ang investigasyon sa umano'y money laundering na konektado sa PCC na nag-uugnay sa kaso sa mas malaking larawan. Ang mga grupo ay hindi lang umaasa sa mga baril at droga. Kailangan nila ng money laundering, mga kumpanya, mga operator at mga mukhang legal na paraan para mapalakad ang pera. Ang Brazil ay dumating sa puntong ito na may tatlong bukas na labanan, sabay-sabay. Sa hangganan ng Brazil at Bolivia, posible may kargamentong kahoy na naglalaman ng pinakamalaking nasabat na cocaine sa kasaysayan ng bansa. Inaresto ng pambansang pulisya sa Suriname ang mga hinihinalang financier ng armas at droga para sa Komando Vermelho. Sa Sao Paulo, patuloy na nabubuhay ang usapan sa money laundering kaugnay ng PCC dahil sa kaso ni Deolane. Bawat insidente ay iniimbestigahan, ngunit parehong problema ang lumalabas. Ang organisadong krimen ay internasyonal na network na ngayon. May pira, logística at proteksyon. Ang pagkakaiba ngayon ay ang presyon ay hindi na lang salita, kundi nararamdaman na sa bulsa. Hinarang ang kargamento ng kahoy. May natuklasang bakas ng kokaina ang pagsusuring forensic. Pinayagan ng korte ang pag-block ng halos 500 milyong reais laban sa estrukturang konektado sa Komando Vermelho. Naaresto sa labas ng Brazil ang mga iniimbestigahan at ibinalik dito. Nakatulong ang pakikipagtulungan sa Estados Unidos at Bolivia na mabunyag ang iskemang maaring tumawid sa mga hangganan at makarating sa mga pantalan ng hindi napapansin. Ngayon, ang federal na pulisya na hawak sa kriminal na imbestigasyon ng kargamento kukumpirmahin ang pinanadami ng droga at palalalimin ang paghahanap sa mga nagpundo, nagtransporta, tumanggap at magpoprotekta sa kargamentong ito. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong bigyan ka ng totoong balita araw-araw. Makikita ang news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.